Para diretso na alive ang umaga mo. Para diretso na buhay ang dugo mo. Para diretso na ang bangon at trabaho na agad-agad. Iaarangkada na namin ang mga balitang kailangan mo. Ibibigay na namin ang mga impormasyong pinaka-latest, pinakabago, pinag-uusapan, trending, viral. Arangkada Balita live sa DWIZ Metro at Mega Manila. DWIZ News FM regional stations. Naka-live din sa lahat ng DWIZ Digital News account, Facebook, YouTube at DWIZ News website. At panoorin din ang live nationwide sa Aliw 23 Free TV. Arangkada Balita. Arangkada na sina Drew Nasino at si Ate Juday, Judith Estrada Larino. Gising ang morning mo sa Arangkada Balita. Good morning! Ang bilis ng araw ngayon po ay araw ng Huwebes. Aba, or should I say, ang bilis ng mga araw. Dahil ngayon po, ang huling araw ng buwan ng Pebrero kada 4 na taon. Tama ba ako, Day? Tama, partner. Oo, ayan. Ako, February 29, 2024. Sana po kayo ay nasa mabuting kalagayan tulad namin. Salamat po sa Diyos. At syempre, makakasama niyo po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino. At sa ngalan po ni Drew Nasino, ako po si Mayan Day Palma. Para po yan sa isang oras na balitaan dito sa Arangkada Balita. Arangkada Balita. Narito na ang ating headlines. 40% ng mga Pilipino umaasang lalago pa ang ekonomiya ng bansa ayon sa isang survey. Arangkada Balita. Paggamit ng e-bike sa mga pangunahing kalsada, ipinagbabawal na. Arangkada Balita. Ano ito? Pandal daw at matinding pangati? Inireklamo ng ilang pasahero ng NAIA. At para sa balita sa ibayong dagat, isa katao patay habang 2 iba pa nawawala matapos mawasak ang isang barko sa France. Arangkada Balita. Sa balitang pambalakasan, Filipino boxing champ Manny Pacquiao may buwelta sa patutsada ni Mayweather. Arangkada Balita. At para sa balitang showbiz, Cornerstone Entertainment nagsalita na sa umuugong na hiwalayang Catriona Gray at Sam Milby. Arangkada Balita. At sa ating viral news, stunts ni Boy Alambre, aba, hinangaan ng netizens. Drew Nasino at si Ate Juday. Arangkada Balita. Muli magandang umaga po ng Huwebes sa inyong lahat mga kaibigan. At narito na ang detalye ng ating mga balita. Arangkada Balita. 44% ng mga Pilipino ang umaasang mananatili o hindi magbabago ang antas ng ekonomiya ng Pilipinas ngayong 2024. Batay naman ito sa survey ng Social Weather Stations noong December 2023. Kaugnay nito, 40% ng mga Pilipinong umaasang lalago ang ekonomiya ng bansa, habang 10% naman ang naniniwalang, lalala ito. Samantala, 5% ng mga Pilipino ang hindi nagbigay o walang opinyon sa nabanggit na survey. Arangkada Balita. Samantala, ipinagbabawal na ang paggamit ng mga e-bikes, e-trikes at iba pang electric motor vehicles sa mga pangunahing kalsada sa National Capital Region simula sa Abril. Ito'y matapos aprobahan ng Metro Manila Council ang isang resolusyon kung saan ipinagbabawal ang paggamit ng mga e-vehicle, tricycle, pedicabs, pushcarts at kuliglig sa mga national roads. Kabilang sa mga kalsada ang Recto Avenue, Araneta Avenue, Rojas Boulevard, Ortigas Avenue, Shaw Boulevard at ayon kay Metropolitan Manila Development Authority Acting Chairman Don Artes, ang mga lalabag sa panuntunan ay pagmumultahin ng 2,500 pesos. Dagdag pa ng MMDA official na kailangan na ring magkaroon ng lisensya ang mga driver ng e-vehicle at e-trike.
Kung walang driver's license, aniya ay i-impound ang mga sasakyan. Arangkada Balita! Sa kaugnay na balita, reaksyon po ito ha. 10 minuto makalipas ang 5:05 ng umaga, binatikos ng transportation advocate na move as one ang desisyon ng Metro Manila Council na pagmultahin ang mga gumagamit ng electronic bikes at trikes sa mga major road o pangunahing kalsada. Ayon sa grupo, kulang sa konsultasyon ang nabanggit na desisyon. Kinwestiyon din ng Move as One ang hindi pagsali sa mga gumagamit ng e-vehicles sa meeting ng e-bike at e-trike regulation. Dagdag pa ng grupo, nagbabayad din sila ng buwis at dapat nilang malaman ang mga polisiya na makakaapekto sa kanilang karapatan at kaligtasan. Arangkada Balita! Binuksan na ng Land Transportation Franchising and Regulatory Board ang aplikasyon para sa special permit ng mga bus na babiyahe sa Holy Week. Ayon sa LTFRB, tatagal ito hanggang sa March 8, 2024. Layon nito na matiyak ang sapat na bilang ng mga bus sa inaasahang pagdagsa ng mga pasahero. Limitado naman mula sa March 24 hanggang 31, 2024 ang probisyon ng special permits. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, 11 minuto makalipas sa 5:05 ng umaga, eto pa, inireklamo ng ilang pasahero sa NAIA o Ninoy Aquino International Airport ang pagkakaroon ng pantal at matinding pangangati dahil sa kagat ng surot. Batay po sa isinagawang investigasyon, nakumpirma ng pamunuan ng MIA o Manila International Airport Authority na 2 pasahero ang nagreklamo na pinapak daw sila ng surot sa mga upuan ng paliparan. Gayunman, kaagad namang binigyan ng atensyong medikal ng MIA medical team ang mga nasabing biktima. Arangkada Balita! Kaugnay niyan, mariing ipinag-utos ng MIAA o Manila International Airport Authority ang pagsasagawa ng masusing inspeksyon at paglilinis ng mga pasilidad ng NAIA o Ninoy Aquino International Airport. Ito'y sa kabila ng mga reklamo ng ilang pasahero na sinasabing pinapak sila ng surot sa mga upuan ng NAIA Terminals 1 at 2. Ayon kay MIAA General Manager Eric Ines, agad na inatasan ang mga terminal manager ng paliparan na tugunan ang mga reklamo at gumawa ng report sa loob ng 24 oras upang maresolba agad ang problema. Kasunod nito, humingi ng paumanhin ang pamunuan sa mga biktima at tiniyak na agad na sosolusyonan ang kanilang reklamo. Samantala, nabatid na nagsagawa na ng scheduled disinfection sa mga pasilidad ng naturang paliparan at inalis na rin ang mga upuan na sinasabing pinamumugaran ng mga surot. Arangkada Balita! Samantala, pinag-aaralan pa ng pamahalaan ang posibilidad na isabay ang plebisito sa 2025 midterm elections. Ito ang kinumpirma mismo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. dahil magdudulot lamang ito ng malaking bentahe ng gobyerno. Ayon sa Pangulo, mahalaga ang pagsasagawa ng eleksyon at plebisito, ngunit mas magastos kung ihihiwalay ang dalawang aktibidad. Mayroong mga legal na aspeto rin anya na dapat isaalang-alang dahil iba ang proseso at batas na saklaw ng eleksyon at plebisito. Gayunman, kumpiyansa po ang Pangulong Marcos na ang pagsasabay ng dalawang aktibidad ay magdudulot ng positibong resulta sa gobyerno. Arangkada Balita! Plano naman ng Senado na pagdebatihan sa plenaryo ang resolution of both houses number 6 bago ang ikatlong State of the Nation address sa Hulyo. Ito ay ayon kay Senador Sani Angara, chairman ng Senate Subcommittee on Constitutional Amendments and Revision of Codes, para may sapat na panahon para plantsahin ang panukalang pag-amyenda sa konstitusyon kung ang plano ay tapusin ang diskusyon sa charter change sa Oktubre para bigyang daan ang plebisito nito kasabay
sabay ng halalan sa 2025. Sa ilalim ng RBH 6 ay naglalaman ng panukalang amyendahan ang economic provision ng 1987 Constitution, partikular ang education, advertising at public services. Ikinatuwa naman ni Angara na pinaburan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang kanyang ideya na isabay ang plebisito ng Chacha sa 2025 midterm elections. Arangkada Balita! Samantala, pananakot lang ang babala ni dating Bayan Muna Party List Representative Nery Colmenares kaugnay sa pag-amenda sa economic provisions ng saligang batas. Ito naman ang iginiit ni House Deputy Majority Leader Neftali Gonzales II at kanyang binigyan diin na mas mahalagang usapin ang kung kinakailangan pang amyendahan ang 1987 Constitution. Paliwanag ni Congressman Gonzales, maraming dekada nang sinusubukang isulong ang charter change ngunit hindi ito nakakalusot sa Senado. Matatanda ang nagbabala si dating Congressman Colmenares na magkakaroon ng lobby money o paglabi na may sangkot na pera sa Chacha upang maisingit ang mga nais nilang probisyon. Arangkada Balita! Handa naman ang Commission on Elections na magdaos ng kauna-unahang parliamentary elections sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao sa 2025. Ito ang sinabi ni COMELEC Chairperson George Garcia sa harap ng Senate Committee hearing on Transitional Justice and Reconciliation Act for Bangsamoro. Aniya, hihiling din ng kritikal na kooperasyon at pakikipagtulungan sa Bangsamoro government ang COMELEC para sa bagong makina na gagamitin ng komisyon. Isasagawa ang parliamentary elections kasabay ng national at local elections sa May 2025. Arangkada Balita! Update kaugnay sa biyahe nitong si Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. pa Australia. Siya po ay nasa Canberra, Australia na para sa kanyang state visit. Ayon sa Presidential Communications Office, ang biyahe ng Pangulo sa Australia ay batay naman sa imbitasyon sa kaniya ni Governor David Hurley nang dumulo ito sa kanyang inaugurasyon noong 2022. Magiging tampok sa state visit ng Presidente ang kanyang talumpati sa Parliament of Australia kung saan inaasahang ilalatag nito ang mga detalye ng mas pinalakas pang partnership ng Pilipinas at Australia. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:17 ng umaga, dakuan po muna natin ang reports mula sa labas ng himpilan. PBBM agad na nakipagkita kay Australian Prime Minister Anthony Albanese. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 13 Gilbert Perdez. Agad na nakipagkita si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Australian Prime Minister Anthony Albanese pagdating nito sa Canberra para sa 2 araw na state visit. Ibinahagi ng Pangulo ang mga litrato ng pagtanggap sa kanila ni Albanese kasama si First Lady Liza Arneta Marcos at ang partner ng Australian leader na si Jody Haydon. Ito ang muling pagkikita nila Marcos at Albanese mula nang bumisita ang Australian PM sa bansa noong September 2023 kung saan sinilyuhan ang joint declaration para sa strategic partnership. Layunin naman ni Pangulong Marcos na palakasin pa ang ugnayan ng Pilipinas at Australia sa usapin ng maritime security, cybersecurity at kalakalan. Patrol 13, Gilbert Verdes para sa Himpilang May Todong Lakas, DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Sa iba pang balita mula sa ating DWIZ Patrol, resolusyong nagpapahintulot kay BCDA Chairman Delfin Lorenzana na tumanggap ng award mula sa Estados Unidos inaprubahan ng Senado. Alamin natin ang kabuang report, ihati ni Patrol 19, Celi Ortega Bueno. Pinagtibay ng Senado ang concurrent resolution na nagbibigay ng pahintulot kay dating Defense Secretary Delfin Lorenzana na tumanggap ng special award mula sa pamahalaan ng Estados Unidos. Si Lorenzana ay chairman ngayon ng
BCDA o ng Bases Conversion and Development Authority. Noong February 23, 2023, nag-advise ang United States Embassy na gusto nilang pagkalooban o gusto ng kanilang gobyerno na pagkalooban si Lorenzana ng U.S. Special Operations Command Medal para sa kanyang contribution sa pagpapalakas ng relasyon ng Pilipinas at Estados Unidos noong naging kalihim ito ng Department of National Defense noong 2016 hanggang 2022. Sa Constitution, pinagbabawalan ang mga opisyal ng gobyerno, elected man o appointed, na tumanggap ng dagdag na kompensasyon o award mula sa foreign government maliban na lamang kung may batas o consent ng Kongreso. Sa pag-aproba ng resolution, sinabi ni Senate Majority Leader Joel Villanueva na karapat-dapat ang parangal kay Lorenzana dahil nagpakita ito ng husay sa kanyang panunungkulan sa Department of National Defense. Bago ito, 35 taon siya na nagsilbi sa Armed Forces of the Philippines, kaya't inindorso ni na Senator Bongo Ronald De La Rosa ang resolution dahil ayon sa kanila, batid naman nila ang integridad at husay sa panunungkulan ni Lorenzana. Ito sa Patrol 19, Sally Ortega Bueno para sa DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, mungkahing isabay ang plebisito sa Chachat election sa 2025, kinatigan ng ilang kongresista. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Patrol 11, Tina Nolasco. Pabor ang ilang mga mambabatas sa Kamara sa rekomendasyong isabay ang plebisito sa isinusulong na Economic Charter Change o CHACHA sa midterm election sa susunod na taon. Ayon kay House Deputy Majority Leader at Mandaluyong City Representative Neptali Gonzales II, wala siyang nakikitang problema sa posisyon ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. na magsagawa ng plebisito kasabay ng halalan sa 2025. Anya, maituturing pa nga itong praktikal na paraan dahil mas makatitipid dahil kasabay na. Ayon naman kay Davao Oriental Representative Chino Miguel Almario, gagalugarin ng Kamara ang lahat ng posibilidad dahil ang usapin ay ukol sa konstitusyon. Paliwanag nito, pag-aaralang maigi ang lahat ng posibilidad kung ano ang kayang ibigay ng batas na kaya at hindi kayang magawa. Naniniwala naman si Anak Kalusugan Party List Representative Ray Reyes na sapat ang oras upang lubusang mapag-aralan ang mga legal na aspeto sa pagsasagawa ng plebisito sa panahon ng halalan para makapagpasya. Habang wala namang nakikitang problema, si South Cotabato Representative Peter Miguel kung gagawing hiwalay sa eleksyon ang pagsasagawa ng plebisito ukol sa CHACHA. Tiwala ang kongresista na ang potensyal ng mga benepisyo ay makakamtam sa pag-aproba ng mga panukalang amyenda na mas lamang kesa sa mga gagastusin sa hiwalay na plebisito. Ito si Patrol 11. Tina Nolasco para sa impilang may todong lakas DWIZ, nagbabalita ng tama, nagilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala, sa oras na alas 5:23 ng umaga, balik tayo sa palasyo ng Malacanang. May dagdag na ulat si Patrol 13 Gilbert Perez. Muling tiniyak ng pamahalaang Marcos na hindi lamang basta sa long-term solution nakatutok ang pamahalaan sa pagtugon sa nararanasang El Nino phenomenon sa bansa. Sa bagong Pilipinas ngayon, sinabi ni Task Force El Nino spokesperson Joey Villarama na kabilang sa mga tinututukan ng pamahalaan ay ang pagpapaabot ng pang-araw-araw na pangailangan ng mga magsasaka na karaniwang nakaasa lamang sa kanilang ani. Pahayag ng opisyal, hindi lamang ang tubig, irigasyon at pagbibigay ng binhi at iba pang farm inputs ang pinakakaloob ng national government sa mga apektadong magsasaka. Paliwanag pa na Villarama, kapag sumapit na anya sa calamity situation ng isang lugar, maging pagkain ay pinamamahagi na rin ng pamahalaan. Maliban pa niya ito sa alternative means of livelihood na iniaalok sa mga magsasaka sa ilalim ng DSWD at DOLE. Patrol 13, Gilbert Perez para sa himpilang may todong lakas. DWIZ, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Kapag may bagong balita, naka-on air agad-agad DWIZ!
Patrol Report! Sa oras na alas 5:28 ng umaga, nagbabalik po ang Arangkada Balita. Samantala, tanggap muna tayo ng pag-uulat mula sa ating Metro Patrol. Third Mega Job Fair sa Caloocan, mahigit 9,000 bakanteng trabaho ngayong araw. Ang detalye ng balitang yan, ihahatid ni Mama Beth Samson. Muli na namang magsasagawa ng Mega Job Fair ang pamahalang lungsod ng Caloocan sa pamamagitan ng Public Employment Service Office o ng PESO ngayong araw, February 29, nagaganapin sa Bulwagang Katipunan South, 1:00 ng umaga hanggang 4:00 ng hapon. Nasa mahigit 7,000 bakanting trabaho na bahagi pa din ng month-long 62nd Cityhood Anniversary. Muli na namang nahinimok ni City Mayor Del Gonzalo Alaw Malapitan ang kanyang nasasakupan na samantalahin ang oportunidad para sa lokal at iba yung dagat na inilaan ng pamahalang lungsod, katuwang ang mga iba't ibang kumpanya na patuloy ang pagbibigay ng job fairs sa buong taon. Mangyari lamang na magdala ng valid IDs at mga bagong resumes sa nabanggit na petsa. Metro Patrol Beth Samson para sa himpilang metodong lakas, DWIZ. Nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita! Samantala sa iba pang detalye ng mga balita, pinaiimbestigahan ni Senate President Juan Miguel Zubiri sa Blue Ribbon Committee ang pinaniniwalaang pananamantala sa ayuda program ng DSWD at DOLE. Kasunod ito ng ibinulgar ni Senador J.V. Ejercito sa kanyang privilege speech kaugnay sa sinasabing ayuda scam sa San Juan City kung saan may kumakaltas ng tulong sa mga benepisyaryo ng tupad program ng DOLE. Ayon kay Senador Ejercito, 1,000 piso na lang ang natatanggap mula sa tupad dahil may kumukuha sa 6,500 piso. Sinangayunan nito ni Senador Ronald De La Rosa na nauna nang isinulong ang investigasyon sa sinasabing pagtapyas ng ayuda sa Davao del Norte at Davao de Oro para sa benepisyaryo ng Assistance to Individual in Crisis ng DSWD. Suportado rin ni Senate Majority Leader Joel Villanueva ang Senate investigation dahil sa kanilang lugar sa Bulacan, ginagamit ang mga ayuda program sa pangangalap ng lagda sa People's Initiative. Arangkada Balita! Samantala, punta tayo sa mga lalawigan. Alamin po natin ang pinakuling kaganapan dyan sa bahagi ng Ilocos Norte mula kay Ronald Idol Domingo. Idol, good morning! Good morning. Voluntaryong nagbalik loob ang isang miyembro ng Anak Pawis sa pamalaan nitong linggo. Ang naturang individual ay si alias Lina, 40 taong gulang, may asawa, huwag sasaka at residente sa bayan ng Amulong, Cagayan. Ayon kay Lina, nag-umpisa siyang magbigay ng suporta sa Communist Terrorist Group taong 2016. Siya ay personal na na-recruit ng nagngangalang Kabuting. Kabilang sa kanyang makabuluhang karanasan ay noong lumahok siya sa anti-government rally demonstration sa harap ng Department of Agriculture Office at Department of Social Welfare and Development Office sa Tuguegarao City, Cagayan, kasama ang iba pang miyembro ng Anak Pawis along para sa ibang munisipyo para magprotesta hinggil sa mga alitan sa lupa at buwis sa mga magsasaka. Matapos ang ilang taon na pagsuporta sa nasabing grupo, nagpasya siya nitong magbalik loob sa pamalaan para malinis ang kanyang pangalan at makapag-umpisa ng masaya, mapayapa at normal na pamumuhay. Ang pagsuko nito ay bunga ng pagtutulungan ng kapulisan ng Amulong na pinangunahan ni Police Major Tristan Jan Sambale, Chief of Police at ang 3rd Mobile Force Platoon ng 1st Cagayan Provincial Mobile Force Company sa pangunguna ni Police Captain Sherwin Wait Limon, platoon leader. Nagpabot ng mensahe ang hepe ng nasabing himpilan sa mga residente ng kanyang nasasakupan kung saan ay lubos itong nagpapasalamat sa kooperasyon at buong suporta ng mga ito upang mapanatili ang kaayusan at kapayapaan sa kanilang bayan. Ito ang Ronda Patrol, Ronald Idol Domingo, nag-uulat pasimpilang may tudong lakas, DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada Balita!
Samantala, umarangkada na ang deliberasyon ng Kamara kaugnay sa panukalang aumento sa sahod. Kabilang sa mga nakasalang na sa House Committee on Labor and Employment, ang panukalang 150 pesos, 350 pesos at 750 peso across the board wage hike na isinusulong ni Gabriela Pardiles Representative Arlene Brosas. Ayon kay Rizal 4th District Representative Juan Fidel Felipe Nograles, chairman ng nabanggit na komite, hindi totoo na nakakapagpataas ng inflation rate ang aumento sa sahod. Dagdag pa ni Congressman Nograles, masusi nilang tatalakay ng mga panukala upang masiguro ang makatwiran at patas na regulasyon para sa anyay ikauulad na ekonomiya ng bansa. Arangkada Balita! Kinatuwa naman ng ilang mga manggagawa ang pag-aproba ng Senado sa 100 piso na itinaas sa arawang sahod sa mga pribadong sektora. Ayon kay Gladys Abuan, ang supervisor ng isang pribadong sektor, bagamat matagal na nilang inaabangan ang pag-aproba ng aumento sa sahod, umaasa ito na sana ay mas mataas pa ang idadagdaga. Nanawagan din ng mga manggagawa sa pamahalaan na mapabilis pa ang pagpapatupad ng dagdag pasahod upang ma-avail na nila ito. Matatandang ang panukalang batas na dagdag sahod ay ginagantiriyahan ang pagtaas sa araw-araw na sahod ng humigit kumulang 4.2 million minimum wage earners. Dahil dito pinag-aaralan na ngayon sa House of Representatives ang mas malaking pagtaas sa sahod na umaabot hanggang 350 pesos kada araw na mas mataas kumpara sa 100 pesos na iminungkahi ng Senado. Arangkada Balita! Muli namang binigyan diin ni Joey Concepcion, Go Negosyo founder at Private Sector Advisory Council Head for Jobs, na dapat mas pagtuunan ng pansin ng pamahalaan ang paglikha ng mas maraming trabaho sa halip na isulong ang taas sa pasahod sa mga manggagawa. Ginawa ni Concepcion ang pahayag matapos imungkahi ng mga miyembro ng Kamara na itaas pa sa 300 pesos ang 100 peso daily wage increase na inaprubahan naman ng Senado. Ayon sa Go Negosyo founder, mas mainam na makapag-produce ng skilled workers at mapanatiling masigla ang ekonomiya ng bansa upang mapataas ang sahod ng mga manggagawa. Bukod dito, tinukoy ni Concepcion ang upskilling at reskilling ng mga empleyado bilang long-term solution para sa wage increase. Iminungkahi pa ng opisyal na ipaubayan na lamang sa Regional Tripartite Wages and Productivity Board ang usapin sa aumento sa sahod. Arangkada Balita! Sa oras na alas 5:36 ng umaga, tanggap po muna tayo ng ilang pang pag-uulat mula sa labas ng himpilan. Central Zone Regional Hospital Annex bubuksan na ngayong Marso sa Santo Tomas, Pampanga. Ang detalye ng balitang yan ihahatid ni Johnny Gole. Yes, ngayong Marso nga, bubuksan na sa publiko itong Jose B. Lingad Memorial and Regional Hospital Annex dito sa bayan ng Santo Tomas sa Pampanga. Ito yung ipinahayag ni DOH Region 3 Regional Director Corazon I. Flores matapos yung ocular inspection dito sa pasilidad. Kasama itong si DOH Undersecretary Maria Rosario Berhere, Assistant Regional Director Lailani P. Mangulabnan at itong si GBLMCG Chief of Hospital Dr. Montserrat S. Choicheco. Ayon dito kay Flores, ang loting pinagtayuan ng Hospital Annex ay donasyon mula sa lokal na pamahalaan sa Santo Tomas, Pampanga sa layuning hindi na mahihirapan pa itong mga mamamayan sa bahaging ito ng Pampanga at karating pang lugar gaya ng Bulacan at mga taga-ikaapat na distrito ng lalawigan sa kanilang medical needs. Ayon dito kay Choicheco, dito maaari na silang magpakonsulta ng libre para sa radiology, laboratory, dental at pharmacy services. Pinagmalaki nitong si Flores, maagaan niyang pagbubukas nitong naturang hospital annex matapos pumasa ito ang pasilidad nito sa panuntunan ng Department of Health. Mula dito sa gitnang Luzon, ito si Central Luzon Patrol, Johnny Gole para sa Impela May Todo Lakas DWIC, nagbabalita ng tama, naglilingkod ng tama. Arangkada
Balita! Samantala, nabibigatan ang ilang employer sa mga panukalang batas na across-the-board minimum wage increase ng mga manggagawa. Itong inamin ng mga employers sa kanilang joint position paper sa pagdinig ng House Committee on Labor and Employment. Kabilang dito ang Philippine Chamber of Commerce and Industry, Employers Confederation of the Philippines, Philippine Exporters Confederation Incorporated, Manila Business Club, Information Technology and Business Process Association of the Philippines, at iba pa. Ayon sa mga employer, alam nila ang kahalagahan ng mga manggagawa, ngunit nabibigatan sila kapag itinuloy ang aumento sa sahod. Dagdag pa ng mga ito, 2 hanggang 3 buwan lamang ang itatagal ng tulong sa mga manggagawa ng nabanggit na dagdag pasahod at kanilang iginiit na tataas ang inflation rate. Arangkada Balita! Samantala, aabot sa 4 na milyong Pilipino ang makaaangat sa poverty threshold kapag tinaasan ng 150 pesos ang minimum na sweldo sa buong bansa. Ito naman ang inihayag ni House Deputy Speaker at TUCP Representative Raymond Mendoza sa pagdinig ng House Committee on Labor and Employment ukol sa mga panukalang batas kaugnay sa aumento sa sahod. Ayon naman kay TUCP Legislative Officer Carlos Miguel Onate, lumabas sa kanilang pag-aaral na mula 1989 hanggang 2022, bumaba pa ang inflation at unemployment rate matapos magpatupad ng dagdag sahod. Ang poverty threshold ang nagtatakda sa minimum na halaga ng kita na kinakailangan ng isang pamilya o individual para matugunan ang kanilang pangunahing pangangailangan tulad ng pagkain, tirahan, damit, healthcare at edukasyon. Arangkada Balita! Samantala sa iba pang balita, pasado na rin sa Senado ang panukalang gawing legal ang paggamit ng cannabis o marijuana bilang gamot sa mga sakit. Ito'y matapos na makatanggap ng 13 boto mula sa senador kabilang na sina Senate Minority Leader Coco Pimentel, Senador J.V. Ejercito, Senadora Jinggoy Estrada at Senador Mark Villar. Kaugnay nito, pwede rin isponsoran ng mga senador ang Committee Report number 210 na siyang naglalaman sa Senate Bill number 2573 o Cannabis Medicalization Act of the Philippines upang madala na ito para sa debate sa plenaryo. Sa ilalim ng panukala, maaari itong gamitin para sa paggamot sa mga kwalipikadong pasyente na nakararanas ng medical conditions o symptoms. Kaugnay nito, kailangan ay nakarehistro ang papayagang magtanim ng marijuana sa kontroladong pasilidad, gayon din ang mag-i-import, magbebenta, magsasaliksik at gagawa ng gamot mula rito. Arangkada Balita! Sa iba pang balita, sa oras na alas 5:41 ng umaga, naglabas na ng red notice ang Interpol laban kay dating Negros Oriental Representative Arnulfo Arnie Teves. Ito naman ang inanunsyo ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla kaugnay sa sinasabing pagiging mastermind ni dating Congressman Teves sa pagpatay kay Negros Oriental Governor Roel de Gamo. Nakasaad sa red notice na mayroong warrant of arrest ang pinatalsik na kongresista sa murder, frustrated murder at attempted murder. Nakalagay din sa nabanggit na notice na designated itong si tinukoy ng terorista si dating Congressman Teves ng Anti-Terrorism Council. Arangkada Balita! Kaugnay pa rin yan, pinag-aaralan na ng DOJ o Department of Justice ang pagpapadala ng mga tauhan ng NBI sa Timor-Leste upang arestuhin si dating Negros Oriental Representative Arnulfo Teves Jr. Nabatid na nakipag-ugnayan na ang DOJ sa DFA o Department of Foreign Affairs para sa pagpapadala ng 3-man team ng NBI upang arestuhin ang sinibak na kongresista. Kaugnay nito ay pinaliwanag ni Justice Secretary Boying Remulla na maituturing bilang international warrant of arrest para sa mga puganteng lumabas ng bansa ang inilabas na red notice ng International Police o Interpol. Una nang sinabi ng legal counsel ni Teves na si Attorney Ferdinand Topacio na walang planong bumalik sa bansa ang pinatalsik na kongresista dahil sa banta sa kanyang seguridad. Arangkada Balita!
Nanawagan naman ang Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. kay Kingdom of Jesus Christ Pastor Apollo Kibuloy, founder ng founder ng grupo na dumalo na sa mga pagdinig ng Kongreso. Ayon kay PBBM, dapat na dumalo sa congressional hearings ang naturang religious leader upang marinig ang kanyang panig kaugnay sa mga alegasyong ibinabato sa kanya. Sa oras na hindi sumipot anya itong si Kibuloy, maaari siyang ipakontempt ng mga mambabatas at dagdag problema lamang ito sa religious leader. Iniugnay ang KOJC leaders mga kasong human trafficking, rape, sexual abuse at child abuse. Naharap din si Kibuloy sa iba't ibang kaso sa Amerika na isinampa laban sa kanya ng Federal Bureau of Investigation. Arangkada Balita! Nagbabala naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa kanyang kaibigan na si Pastor Apollo Kibuloy na posibleng maaresto sakaling muling isnabin ang pagdinig ng Senado. Sinabi naman ni dating Pangulong Duterte kay Kibuloy na may kalayaan ang bansang ito at may karapatan siyang pumili. Kaya kung ayaw niyang sumipot sa Senado ay ihanda na lamang niya ang sarili para sa pag-aresto. Gate pa ng dating Pangulo na kay Kibuloy pa rin ang desisyon kung dadalo o hindi sa Senado. Kasunod nito ay itinanggi naman ni Duterte ang alegasyon na tumanggap siya ng bag ng mga baril mula kay Kibuloy. Arangkada Balita! Balik tayo mga kaibigan sa huling bugso ng ating balitaan dito sa Thursday edition ng programang Arangkada Balita. Sa pagpapatuloy ng ating balitaan, itinanggi ni dating Pangulong Rodrigo Duterte na tumanggap sila ng anak na si Vice President Sara Duterte ng baril mula sa founder ng Kingdom of Jesus Christ na si Pastor Apollo Kibuloy. Ito'y matapos akusahan ng isang testigo sa Senado ang mag-amang Duterte na sila ay tumanggap ng bag ng mga baril mula sa bahay ng nasabing religious leader. Bagaman aminado ang dating Pangulo na meron siyang mahigit 500 baril sa kanyang koleksyon, dokumentado naman anya ang mga ito. Inirit pa ng dating Pangulo na baka siya pa ang magbigay daw ng baril kay Kibuloy kung kakailanganin ito. Una na rin itinanggi ni VP Sara ang naturang akusasyon at sinabing paninira lamang ito. Arangkada Balita! Kumambyo naman si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa mga aligasyon nito laban kay Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Matatandaang sa prayer rally sa Davao kamakailan, inakusahan ni dating Pangulong Duterte ang Pangulo na umano'y gumagamit ng ipinagbabawal na gamot. Ayon kay Duterte, kahit patayin siya ng paulit-ulit ay hindi niya ito sinabi. Aniya takot pa siyang mamatay dahil matanda na ito. Maliban dito ay tinanggi rin ng dating Pangulo ang kagustuhan nitong ihiwalay ang Mindanao sa Pilipinas. Pabiro at pananakot lamang anya ito dahil para sa kanya ay ayaw din niyang magkawatak-watak ang Pilipinas. Arangkada Balita! Iginit naman ni Justice Secretary Jesus Crispin Remulla na hindi pa rin nagbabago ang paninindigan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. hinggil sa pag-imbestiga ng International Criminal Court sa anti-drug campaign ni dating Pangulong Duterte. Ito naman sa gitna ng anyang pagkakaroon ng lamat sa relasyon ng mga Marcos at Duterte. Ayon kay Secretary Remulla, walang pagbabago sa polisiya ng bansa na walang karapatan ang ICC na pasukin ang internal affairs ng bansa. Paglilinaw pa ng kalihim, walang kinatawan mula sa ICC ang nakapag-ugnayan sa kanilang ahensya. Arangkada Balita! Samantala, nadagdagan pa ang bilang ng mga lalawigan na nakararanas ng matinding epekto ng El Nino. Sinabi ni Task Force El Nino spokesman at PCO Assistant Secretary Joey Villarama na may mga ulat na mula sa Region 1 at 4B o Mimaropa ang nakararanas ng tagtuyot o tigang ng mga sakahan, lalo na sa Mindoro Oriental at Mindoro Occidental. Sa kabila nito, maaari aniyang magkaroon ng bahagyang epekto sa ani ng palay dahil sa pasimula pa lamang ang dry harvest season.
Dahil dito tinitiyak ng pamahalaan na sa ngayon ay sapat pa ang supply ng bigas at pagkain sa bansa. Samantala, ibinabala pa ng Task Force El Nino na posibleng umabot sa 80 lalawigan ang nakararanas ng masamang epekto ng El Nino. Sa ngayon ay nasa 51 lalawigan ang nakararanas ng tagtuyot na mula sa dating 41. Maaari ring makaranas aniya ng tagtuyot ang Metro Manila at 24 na probinsya sa katapusan ng Marso. Arangkada Balita! Nagdeklara na ng state of calamity o kinumpirma nitong si Task Force El Nino at PCO Assistant Secretary Joey Villarama ang naideklara ng state of calamity sa Mindoro Oriental at Occidental. Ayon kay Assistant Secretary Villarama, magpapadala ng tulong ang pamahalaan at huhugutin ito sa Quick Response Fund. Gagamitin niya ang pondo sa rehabilitasyon ng agricultural lands na napinsala at sa pamamagi ng farm inputs sa mga magsasaka. Sa katunayan, una nang binisita ng mga opisyal ng Department of Agriculture ang Mindoro upang mamahagi ng rice assistance na 5,000 piso at fuel subsidy sa mga magsasaka. Arangkada Balita! Nakahanda ng iba't ibang tulong ng pamahalaan sa tumitinding epekto ng El Nino sa bansa, partikular na sa mga lalawigan at bayan na nagdeklara ng state of calamity. Sa panayam ng DWIZ, binigyang diin ni Task Force El Nino spokesman Joey Villarama na mas madaling makakapag-abot ng tulong ang pamahalaan kapag nagdeklara na ito ng state of calamity. The Department of Agriculture po ay merong Quick Response Fund. Pag nag-declare na po ng state of calamity yung bayan na apektado ng El Nino, pwede po nga mag-tap mula dito sa Quick Response Fund para po sa rehabilitation nung sakahan. Pero ang alam ko po, ang immediate concern po ng mga magsasaka natin na apektado doon sa loob sa Occidental Mindoro ay yung kanilang immediate needs. So yung mga pagkain po nila sa pang-araw-araw. Samantala, binigyang diin din ng tagapagsalita ng Task Force El Nino na mahalagang bigyan ng mas malalim pa na kaalaman ang publiko dahil hindi na maiiwasan ang pag-iral ng El Nino sa bansa. Yung education po, mahalaga po talaga. And actually, ang Department of Agriculture, meron po silang pamaypay na ikinamumudmod. Tapos doon po nakalagay kung ano po ang El Nino, ano yung dapat paghandaan, lalo na ng agricultural, fisheries, at saka yung livestock sectors at kung paano po maiiwasan yung mas mabigat na pinsala, although hindi po natin maiiwasan dahil kalikasan nga ito na meron talaga magiging impact. Ang tinig ni Task Force El Nino spokesman Joey Villarama sa eksklusibong panayam ng DWIZ. Arangkada Balita! Mga balitang dapat alam mo kahit sa labas ng bansa. DWIZ Balita sa ibang bansa. Patay ang isa katao habang dalawang iba pang nawawala matapos mahati sa isang barko sa kadubigang bahagi ng English Channel sa France. Ito naman ang kinumpirma ng French Maritime Authorities kaugnay sa nawasak na barko na naglalaman ng 50 migrants. Ayon sa mga otoridad, sinubukan pang i-revive ang nasamang individual subalit hindi na nito kinaya. Habang itinuturing namang patay na rin ang dalawang iba pang nawawala. Nabatid na nag-deploy ang pamahalaan ng France ng 2 naval vessel at helicopter upang tulungan ang iba pang biktima. Arangkada Balita! Sa mundo ng palakasan, ang latest malalaman sa DWIZ Sports News. Bumuelto si 8th Division World Boxing Champion Manny Pacquiao sa pahayag ni Floyd Mayweather Jr. na siya ang pinakamahinang boksingero na nakalaban niya sa boxing ring. Ito'y sa kabila ng nakatakdang exhibition fight ng dalawang professional boxer sa darating na Hulyo. Ayon kay Pacquiao, hindi lang matanggap ng American boxer ang mga komento ng mga tao mula sa iba't ibang lugar na panay takbo lamang daw ito sa ibabaw ng ring nang una silang magkasagupa. Kasunod nito ay minungkahi din ng Filipino boxing champ kay Floyd na magpakumbaba at huwag magyabang. Arangkada Balita! Ito na ang latest, bagong-bago, fresh na fresh,
DWIZ Showbiz News. Uy, naglabas na ng statement para sa katahimikan ng lahat ang management company ni na Miss Universe 2018 Catriona Gray at Sam Milby kaugnay sa umuugong na hiwalayan ng dalawa. Sa inilabas sa pahayag sa social media, inamin ng Cornerstone Entertainment na kasalukuyang nahaharap sa pagsubok ang engaged couple. Gayunman, sinusubukan na nito na nina Kat at Sam na ayusin ang kanilang relasyon. Kasunod nito nakiusap ang entertainment company sa publiko na bigyan ng privacy ang dalawa habang inaayos ang gusot sa kanilang relasyon. Arangkada Balita. At para naman sa ating viral news, kinabiliban ng netizens ang isang lalaki mula sa Agusan del Norte na tumutulay sa alambre habang may pasan-pasang mga gamit sa bahay. Kinalala ang lalaki na si Edgar Sabado aka Boy Alambre. Ayon kay Edgar, 12 taong gulang pa lamang siya nang matutunan niyang tumulay sa alambre. Nabatid na mula nang sumikat ang kanyang stunts na ipinopost online, madalas nang iniimbitahan si Boy Alambre ng iba't ibang probinsya para mag-perform sa mga fiesta. At sumayin niyo mga kaibigan ng isang oras sa ating balitaan dito sa Arangkada Balita Thursday edition. Sa pangalan po ng buong puwersa ng DWIZ News and Information Center, ganyan din po ng Aliw Channel 23. At muli sa pangalan ni June Nasino, kami po ang inyong mga naging tagapagbalita. Ako po si Mayan Day Palma. Ako naman po ang inyong lingkod, Judith Estrada Larino, nagbabalita ng tama. Naglilingkod ng tama.